Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema para sa reading ng mga Pisces. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Pisces? Siya nga pala guys, masyado nang mainit kaya mag-ingat, magdala ng tubig at saka ng towel. Siyempre kapag matindi yung init, mag-a-adjust yung mundo natin kasi buhay siya. Kaya asahan nyo na yung matinding bagyo na darating. Hindi ko siya hinuhulaan guys kasi kung mapapansin nyo, ito na yung 5 card para sa tema ng reading natin. Itong unang card na feeling safe. Kung yung paligid mo ay hindi magandang halimbawa sa iyo, mas piliin mo yung safe at healthy na energy. Ikaw yung magdesisyon para sa sarili mo. Yung panahon nababago, pero hindi nagbabago kung ano yung tama. Itong wounded healer, pinapahiwatig nito na bigyan mo rin ng atensyon ang sarili mo. Hindi pwedeng lagi mo lang hinuhuli. Siyempre, lahat tayo may mga pangangailangan din na dapat nating matugunan. At saka balansehin mo din yung paglaban sa karapatan at saka sa pakikinig. Itong speak up naman. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo o kaya naiisip kasi yung pagiging tahimik lang, hindi yan yung magpoprotekta sa iyo. Kapag wala kang sinasabi, ibig sabihin walang magbabago. Itong creativity naman. Ito naman yung kataga na nangangailangan ng lakas ng loob na i-let go mo kung ano yung mga bagay or sitwasyon na sigurado ka. Maging honest ka sa sarili mo at saka ipakita yung totoong kakayahan. Itong brazen naman, wala kang dapat ikahiya sa mga naiisip mo or desisyon sa buhay. Lalo na't sure ka naman na magtatagumpay ka. At saka personal na buhay mo yan, ikaw yung magde-decide para sa sarili mo. Maganda naman yung mga cards mo. Wala kang pang sariling kapakanan. Yun nga lang, ang ilang Pisces, mahiyain ka at saka yung bang iniisip mo kung ano yung sasabihin ng iba. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano ang hadlang. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 5 of Swords, 4 of Wands at Knight of Cups. Itong hadlang ang ipinapakita, nagkaroon ng betrayal, panlilinlang. Hindi lang naman ito patungkol sa love, kundi in general. Nagkaroon ng pagtatalo at saka tensyon. Pero syempre, kung ano yung tama, yun yung mas nanaig. At 2 cards na yung nagsasabi niyan na naging happy ka at saka nakamit mo yung kapayapaan. Ang ilan sa inyo na naghahanap ng trabaho ay magkakaroon ka na nito. At
kailangan ipakita mo yung best mo, na deserve mo yung posisyon. Ang ilan sa inyo sa career, may problem ka sa katrabaho mo or sa kumpanya. Makakamit mo kung ano yung gusto mong mangyari sa career. Hindi naman ito matatawag na tagumpay na, pero makakapagtrabaho ka na ng maayos. Ang ilan sa inyo, nag-invest ka ng malaki, pero yung balik nito ay maliit lang, nakita. Tingin mo unfair ito, pero iniisip mo rin na buti na lang may bumabalik, pero pinapakiramdaman mo pa rin. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkaroon ng pagtatalo sa relasyon nyo. Pero naiisip ng person mo kung bakit meron siyang mga hindi magandang nasabi sa iyo. Kapag nagtatalo kayo, ito yung mahirap na stage sa kanya kung paano ka aamuhin. Four of Pentacles at the Empress. Ang ibig sabihin nito, meron kang sakto or yung bang stable yung financial. Nakakaya mong i-maintain yung sitwasyon sa financial, sa career, o kaya sa love life. Lalo na't isa sa inyo ng person mo ang nag-iisip kung ano pa ba yung pwedeng magpa-stable sa income. At saka ang ilan sa inyo, iniisip mo kung paano magiging stable yung career mo para ma-maintain yung financial. Lalo na't ang ilan sa inyo, nag-uumpisa ka pa lang na bumuo ng pamilya or buuin yung pangarap mo. At saka para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, pareho kayo nagpaplano ng person mo or yung person mo ang nagpaplano na magkaroon kayo ng future together. Kasi may increase ng happiness dito sa mga cards mo eh. Kung hindi wedding, yung magkakaroon na kayo ng baby. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na marami na kayong pinagdaanan ng person mo pero ang ending kayo din sa huli. Ito naman yung cards para sa dapat gawin. Page of Pentacles in reverse, the Magician, King of Wands. Ang dapat mong gawin habang meron kang malaking potensyal sa karir mo o kaya negosyo, huwag kang mawala sa focus, i-upgrade ang sarili para sa mas lalo mong mapaunlad yung kaalaman mo at saka ipakita yung hard work. Para yung mga pinapangarap mo ay magkakaroon ng katuparan. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi na ito na yung panahon or darating yung panahon na makakamit mo yung goal na gusto mong ma-achieve dahil sa meron kang abilidad or kakayahan. Sa financial, hindi naman to masyadong magiging problema pero kailangan ng pagkontrol sa sarili. Para kasing game na alam mong natalo ka na, magpahinga ka. Pareho din sa sinabi ng mystical card na hindi palaging lumalaban, matuto ka rin makinig or makiramdam. Dalawang cards yung nagsasabi na kailangan mong mag-ipon ng financial kasi merong magandang oportunidad na darating na pagkakagastusan mo talaga. Ang ilan kasi sa inyo, ang gusto mo, ikaw naman yung maging boss. Yung bang magkaroon ka ng sariling negosyo. Ang ilan sa inyo, gusto mo sa bahay na lang magtrabaho or yung paunlarin yung negosyo na meron ka para magkasama na kayo ng person mo na kikita. Ito naman yung dalawang additional card na Seven of Pentacles at the Death.
Kahit sa cards na ito, nakaapat na cards ka na kailangan mo pa rin talagang magsumikap para ma-achieve yung goals mo. Kailangan mo rin ng patience para ma-achieve yung mga goals mo. Merong pagbabagong mangyayari na magpapagrow lalo sa iyo. Sa career, negosyo, or financial. Sa mga single, merong potential person ka makikilala. Magkakaroon kayo ng relasyon pero pareho kayo na hindi iniisip yung commitment. I-enjoy nyo lang pareho kung ano yung nangyayari sa connection. Sa mga nasa relationship, merong person na hindi honest sa relationship. Hindi niya sinasabi yung totoong feelings niya kasi natatakot siya sa kung ano yung magiging reaksyon mo. Alam din niya na maraming magdi-disagree sa nararamdaman niya or naiisip. Kaya pinagpapatuloy niya yung relationship niyo na panatilihin na magtagal. Kahit na meron siyang naiisip na changes, mahal ka ng person mo. Ito naman yung rune na sinaunang alphabet. Suelo, Yera, Perdo, Ewas. Pinapakita ng bato na ito na merong success at happiness. Merong pagbagal na pag-usad, lalo na kung meron kang inaasikaso na panglegal. At kahit dito sa mga bato, pinapakita na merong pagbabagong mangyayari. O kaya, pagbabago na dapat gawin sa buhay para magkaroon ng progress. Kahit na may mga sitwasyon sa buhay natin na mahirap makontrol. At saka nakatatlong words ka na para sa changes. Para sa ikabubuti ng future mo. Magkakaroon ng improvement sa career, sa pag-aaral, sa negosyo at saka sa relasyon. Kung nakagala ka na or nakapagbakasyon na, mauulit ito. Sa kalusugan, para mabilis ka makalabas ng toilet, kumain ka ng maraming fiber. Ang ilan naman, huwag masyadong magtagal sa labas ng bahay para hindi ka magkaroon ng skin problem. May alaga ka bang hayop? Lambingin mo naman kasi namimiss ka niya. Ito naman yung mga cards para sa blessings. Itong 6 of Cups, ang ilan sa inyo nagkaroon ng reunion. Kung naging happy ka sa celebration, naging happy din ang mga taong nasa paligid mo. Kaya pala pinakita ng rune na mauulit ang ilan sa inyo na mag-travel o kaya pumasyal. Ang ilan kasi sa inyo hindi naman sa malayo nagpunte, kundi ang gusto mo pahinga. Itong next card naman ay Justice in Reverse. At saka ang ilan sa inyo nakadalawang cards na para sa usapin tungkol sa lupa o kaya kontrata. At saka nakadalawang words na para sa kung ano yung tinanim mo, yun yung bunga. Kaya kung naghihintay ka ng hustisya sa nangyari sa iyo, medyo delay ito. At saka huwag mong sisihin yung sarili mo sa mga nangyayari sa buhay mo. Maitatama din kung ano ang mali. Pang-apat na ito para sa changes, the Tower. Walang magiging choice ang universe kundi gawin ito para lang makakonekta sa iyo. Na napaka-importante ng mga hadlang at blessings na dumarating sa buhay mo,
na para matuto ka at makasunod sa daloy ng buhay.